Gagawa ng paraan ng Diyos para tulungan ka. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of Exodus chapter 2, verses 1 to 10, and I read it for you. Now a man from the house of Levi went and married a Levite woman. The woman conceived and bore a son, and when he saw that he was a fine baby, she hid him for 3 months. When she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and plastered it with bitumen and pitch. She put the child in it and placed it among the reeds on the bank of the river. His sisters stood at a distance to see what would happen to him. The daughter of Pharaoh came down to bathe at the river, while her attendants walked beside the river. She saw the basket among the reeds and sent her maid to bring it. When she opened it, she saw the child. He was crying, and she took pity on him. "This must be one of the Hebrews' children," she said. Then his sister said to Pharaoh's daughter, "Shall I go and get you a nurse from the Hebrew women to nurse the child for you?" Pharaoh's daughter said to her, "Yes." So the girl went and called the child's mother. Pharaoh's daughter said to her, "Take this child and nurse it for me, and I will give you your wages." So the woman took the child and nursed it. When the child grew, she brought him to Pharaoh's daughter, and she took him as her son. She named him Moses because she said, "I drew him out of the water." Minsan po naguguluhan tayo, nagtatanong, nagtataka, malalampasan ba natin lahat ng mga pinagdaraanan natin sa buhay? Mabigat na dinadala, hindi alam kung ano ang gagawin, saan pupunta, katakot-takot na pangamba, takot na namamayani sa ating puso. Pero alam niyo po ang mabuting balita sa atin lahat ngayong araw na ito, gagawa ng paraan ng Diyos para tayo ay iligtas. Ililigtas tayo sa kung anumang nangaalipin sa atin, bumabagabag sa atin, nagbibigay takot sa atin. Gaano man gabundok na problema o taas ng alon ng buhay na ating kinakaharap ngayon, panigurado, niligtas tayo ng Diyos. Ito pong naging kasaysayan ni Moises. At dahil sa utos ng hari, pinapapatay ang alinmang mga anak na lalaki na Hebreyo ang lahi upang hindi na managana at dumami pa. Kaya ang batang si Moises ay isinilid sa isang basket at ito'y nakita ng anak ng paraon at pinalak siya. Niligtas siya. Ililigtas tayo ng Diyos kung papaanong niligtas niya ang batang si Moises. Ililigtas niya tayo sa anumang pangamba, sa mga takot na ating kinakaharap. Kinakailangan natin ng isang matibay na pananampalataya. Ang ating pananalig sa Kanya ay may kalakip na pagsuko. Pagsuko na kung ano man ang ating nararamdaman o kung ano man ang meron tayo ngayon ay sapat na. Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos, ang awa ng Diyos, ang habag ng Diyos, ang siyang lalapit at magliligtas sa ating lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa awa na aming tinatama sa araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha.
At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page o kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.